Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Nakakalungkot po. Talagang grabe po umano ang ginawa po nilang pamumulitika dito po sa Duterte Youth. Mga kabayan, alam naman po natin na napakarami pong nakuhang boto nito. At ito po ay nanungkulan na po ito bilang party list po ang Duterte Youth. At nakakuha po sana ito ng 3 seat o 3 congressman ang uupo po sana sa kanilang pong party list na Duterte Youth. Pero ngayon, bigla na po. Ibinasura na po ng COMELEC, N-Bank, ang kanila pong party list ay kansilado na po. Kinancel na po ang party list po ng Duterte Youth, ang kanila pong registration. Kaya mga kabayan, wala na po silang pag-asang makaupo. Kung meron pa naman pong paraan, kung kakatigan po ng Korte Suprema ang Duterte Youth. Pero sa COMELEC, mga tambay, ay ibinasura na po, canceled na po ang kanila pong registration ng Duterte Youth, mga kababayan. Grabe po ang ginawang pamumulitika po nila dyan umano sa Duterte Youth. Gumana po yata ang pera dyan. Napakarami pong mga politiko na karapat-dapat po na hindi maupo. Hindi po ba? Napakarami po. Mga nagbabayad, vote buying, mga nanlulukot ng dadaya ng citizenship. Hindi po ba? Napakarami. At may mga kaso pa. Nakaupo. Mga matindi po talaga ang ating bayan ngayon, lalo nung umupo po sila ang binagoong Pilipinas. Pakinggan po natin itong plus report po mga tambay about po dito sa isang radyo po ng DZMM. Pakinggan po natin mga kabayan. Rika, sa botong 511, tuluyan ng ibinasura ng COMELEC N-Bank ang registration ng Duterte Youth Party List. Pinagtibay ng COMELEC N-Bank ang desisyon ng 2nd Division na kansilahin ang registration ng naturang party list dahil sa kakulangan sa publication at hearing na bahagi ng mga requirement para sa accreditation ng isang party list alinsunod sa petisyon na inihain niya noong 2019. Noong May midterm elections, nakakuha ng mahigit 2 milyon ng Duterte na boto ang Duterte Youth Party List kung saan makakuha sana ng 3 upuan sa Kongreso pero suspende ang proklamasyon dahil sa pending case. Ibig sabihin ng desisyon ay sa COMELEC, malabo nang makaupo sa 20th Congress ang Duterte Youth Party List kung hindi makakakuha ng temporary staying order sa Korte Suprema. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Nakita niyo mga tambay, ang ginawa ng COMELEC, N-Bank, 511 mga tambay. Pumabor po sila. Ang 5 ay pumabor po, mga bayan, na hindi po makaupo at talaga ibasura na po ang registration po ng sinatawag pong party list po ng Duterte Youth. Ibang klase po, no? Nakita niyo po, talagang grabe po ang ginawa nilang pamumulitika umano sa mga Duterte. Pati po sa party list, mga kabayan, at pinagkatiwalaan po ng botante, ng mga Pilipino. Tayo po, nagtiwala po tayo sa party list na ito dahil alam po natin na ito po makapaglilingkod po ng ayos at gagawa po ng maganda sa ating bansa, lalong-lalo po sa Kongreso, na ngayon po ay grabe po ang pinagdadaanan po ng institusyon ng Kongreso. Grabe po. Korupsyon. At alam naman po natin itong Duterte Youth Party List ay sila po ang kauna-unahang magsasampa ng impeachment. Nagsampa na po sila ng impeachment, kaya lang po ay hindi po ito tinugunan ng Kongreso. Ni-reject po yata. Kung sila po ay naupo bilang congressman o representative ng party list, 3 congressman po yan. Pwede po nilang ulit-ulitin na magsampa ng impeachment sa presidente dahil sila po yung mga congressman. Nakakalungkot lang po. Binaliwala at binaboy at ginago at tinarantado at niwalang hiya ng mga hindot na ito umano sa COMELEC. Ibang klase po. Ibang klase ang politika nung sila na po ang naupo.
At alam naman po natin kung sino po ang mga nagpetisyon dito. Nangunguna po ang makakaliwa. Ang grupo po ng Makabayan Black, ang mga nagpetisyon po dyan para po hindi maupo ang Duterte Youth. Nakita nyo po mga kawalang hiya ng mga hindot na yan. Mas kinakatigan pa at pinaniniwalaan pa ang petisyon ng makakaliwang grupo, Makabayan Black. Kisa rito sa totoong naglilingkod sa bayan, kisa yung nagwawalang hiya at nagbabalat kayo lamang na sila daw po'y makabayan. At nakita naman po natin na nangyari nung nakaraang halalan sa COMELEC. Di ko ba? Napakarami pong issue ng COMELEC. Nahandyan po yung suhulan at nahandyan pa yung nababayaran at nahandyan pa yung napakaraming vote buying na issue. Grabe, no? Merong congressman natalo. Nagkaroon daw ng issue ng citizenship. Pinaupo yung natalo. Meron na may isang congressman nagpalit ng pangalan. American citizen, naging Irish Sylvester, nanalo, pinaupo. Meron naman pong isang kongresista ng party list, may kaso ng pulburon, nakulong. Yung mahilig sa saba, kumandidato, nanalo, walang question. At meron din pong mayor na involved at isa din pulburon lord ng taga Leyte yata yun. Nanalo! Walang question asked. At napakarami pa na pinipetisyon dahil sa pagbibili ng boto na vote buying. Hindi na po natugunan at ngayon ay mga nanalo na at naglilingkod na dahil sa lakas nila umano sa COMELEC. Basta kaalyado kanila at mapapakinabangan kanila umano, lalong-lalo dyan sa Kongreso, mga kabayan, kahit pa may anomalya ka, kahit patalo ka, ay kaya kanilang paupuin umano. Ganyan po kasistematik ang katarantaduhan at kawalanghiyaan at kahindutan nila umano. Grabe po. Grabe po ang ginawa nila sa Duterte Party List. Napakarami po nila sinasabing mga paglabag. Ang mga makakaliwang grupo kaya walang ginagawang paglabag sa ating bansa? Nagtatanong lang po. Ibang klase kayo. Nakaupo na po yan. Nakaupo na po yan. Naupo na po yan. Naglingkod na po yan. Naglingkod na po yan ng hindi bababa. Saan? Sa 2 termino. Nakakadalawang termino na po yan. At ngayon ay nanalo pa at pinagkatiwalaan ng mahigit 200 milyon Pilipino. 200 milyong Pilipino. For correction, hindi naman po pala 200 milyon. 2 million mahigit. Baka naman po tayo mabatikos na sobra-sobra naman po yung 200 milyong Pilipino. Kasi ang Pilipino po sa ating bansa ay mahigit 100 million lang po. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, ay pumapalo na po tayo sa 117 million Pilipino. Kaya po kung 200 million ay mali po si Kamanong. Ikinokorek lang po ni Kamanong. 2 million lang po mahigit ang nakuwang boto ng party list. Pero napakarami po noon sa isang party list. Halos nangunguna ka noon pag nakakuha ka po ng mahigit 2 million vote sa party list. Kaya lang po, kahit po binoto ng Pilipino at pinagkatiwalaan ng party list ng Duterte Youth, pero COMELEC pa rin po. COMELEC pa rin po ang makapangyarihan. COMELEC lang po magsasabi na ikaw ay pwedeng maglingkod o hindi. Mga kabayan. Pero ang boto ng Pilipino, walang saysay po yan. Walang saysay po sa COMELEC ang boto ng Pilipino. Kaya po nilang i-abolish yan. Mga kabayan. Ang masusunod ay sila pa rin. Ganyan po katindi ang COMELEC. Sana naman po mga kabayan, ay lumabas po ang katarungan. At ang katotohanan at ang pamumulitika nila ay hindi po sana konsintihin ng Korte Suprema umano. Maglabas po sana ng parehas at magandang desisyon na papabor po sa Duterte Youth nang sila po ay makaupo na sa 20 Congress. Yan po. Sana po maglabas po sa lalong mabilis ang Korte Suprema. Nakatigan po nila ang Duterte Youth. Dahil po ang boto ng Pilipino po ang dapat pong masunod.
Hindi po ang mga namumulitika gamit ang pera ng taong bayan. Hindi po dapat sila ang magtagumpay at sila ang masusunod. Unbelievable. 2 termino nang nakaupo. Nakaupo na ng 2 termino. Wala naman pong issue ng korupsyon. Sana man lang po, dinisqualified mo ang Duterte Youth dahil sa patong-patong na issue ng korupsyon at anomalya na ginawa ng kanilang party list. Wala Walang ganon. Basta yung sinasabi pong yung kanila pong registration lang na party list ang may problema. Pero yung kanilang paglilingkod ay wala namang problema. Ibang klase itong mga tao na ito. Samantalang yung mga naglilingkod ng mga korap, na mga magnanakaw, ng mga demonyong politiko, wala daw problema yung kanilang kandidato. Walang problema yung kanilang mga sinasabing party list. Pero ubod naman po ng napakaraming anomalya na korupsyon sila. Yung kanilang paglilingkod. Ibang klase. Lalong-lalo yung paglilingkod nung party list, nung speaker, na napakaraming issue na nilalagyan daw po ng isang damukal na pera yung party list na yon. At doon daw po nagdadaan ng sinasabing para umanong pork barrel nila. Nakita nyo po yon? Pero, kinakatigan pa rin yata. At yung isang congresswoman doon, na sobra-sobra na po sa termino ng paglilingkod, hindi po ba, ay pinaupo pa rin yata ng COMELEC yung asawa ng speaker sa party list nila. Hindi po ba? Ano na po kaya nangyari dyan, mga kaubayan? Kinatigan po kaya ng Korte Suprema yan? At pinag-ubra kaya ng Korte Suprema na sobra-sobra na sa termino ay pinaupo pong muli sa kanilang party list, mga kababayan? Ganyan po ba sila kalakas sa COMELEC, mga kababayan? Napakalakas. Kaya may panahon naman po dyan, mga kababayan. Ang panahon naman po ay lumilipas. At na alam naman po natin ang history ng COMELEC. Ang COMELEC po ay may history po yan. Karamihan po na nangyayari po sa COMELEC chairman, mga kababayan, ay nawawala po't nagtatago pagdating po ng hindi na po nila panahon. Katulad po nung dating chairman na si Andy Bautista. Hindi na po umuwi ng Pilipinas dahil po sa issue na katulad po ngayon sa panahon natin. Ano po issue? Isang damukal na issue ng korupsyon. Pera, nasusuhulan. Ngayon po ba? Ano po ba ngayon ang issue po sa ating COMELEC sa panahon natin ngayon? Hindi po ba isang damukal din po na issue ng suhulan? Pera, pandaraya na kamukha na nangyari na issue kay Andy Bautista umano. Ngayon, mga kababayan, pag hindi na po panahon ng isang COMELEC chairman na si George Garcia, mangyayari din po kaya na samahan niya si Andy Bautista na hindi na rin umuwi ng Pilipinas sa dami ng ibabato sa kanya na issue at kaso pag hindi na po siya COMELEC chairman? Hindi kaya? At yung sinasabing i-audit, kasi kailangan pong i-audit at kailangan pong silipin ang kanyang kayamanan. Sana, mga kabayan, dahil nung panahon po na congressman pa si Senator Marcoleta, ay sinilip na po niya yan. Sinilip na po ni Senator Marcoleta ang mga bank account ni Chairman George Garcia ng COMELEC. Di po ba siya pa nagpasabog dyan na si Chairman George Garcia ay meron daw pong mga sikretong mga bank account sa labas ng bansa, mga kababayan. At napakarami daw pong pera na nakadeposito sa ibang bansa. Sana po buhayin po at tutukan din po ito pagkatapos po nitong flood control. Sana po tutukan din po ng Blue Ribbon Committee ang issue po ng COMELEC, lalong-lalo po ng chairman na si George Garcia. Sana po ay imbestigahan po ito sa committee po ng Senado, sa Blue Ribbon Committee, mga kabayan. Sana po
nang malaman po't makalkal po kung gaano po karami ang iniyaman, inunlad at ang pera na sinasabing meron daw po sa ibang bansa ang isang chairman ng COMELEC, mga kababayan. At syempre po, tayo po'y umaasa at nananalangin na sana po'y katigan po ng Korte Suprema na ang Duterte Youth ay hindi po maibasura ng mga namumulitiko at nagpapakademonyong mga politiko dahil sa kagahaman sa posisyon. Sana po katigan ng Korte Suprema ang Duterte Youth, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na hindi po magtagumpay ang masasama po sa ating bansa, lalo-lalo po ang nagpapakasama at nagagamit ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Maraming salamat po sa gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa patuloy po nagsusubscribe, ay thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng pangkape. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po. Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany. Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA. Si Eric Hershio ng Canada. Kingston 123 ng Hong Kong. Si Julieta Silona ng Sydney, Australia. Si Jim Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr. Si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog. Norma Garcia Gay at Gay. At Siena. At si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo at maingatan sa inyo po mga paggawa. At ganun din po ang panalangin at dasal po natin mga kabayan. Sama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ay mailayo po sa kapahamakan, maingatan po. At ganun din po ang ating dating Pong Duterte na makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan. Thank you po mga kabayan. Tayo po ay magdasal din po at ng maingatan ang ating buong sambayanan ay maingatan din po. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye. Ingat po.